Tayo po ay magbabahagi kung saan may mga bata na hindi po Katoliko ay matapos magdasal ay meron pong isang bata na nag-sign of the cross, no? At upang mas malinawan at alam natin kung ano ang kaganapan doon, atin pong ibabahagi dito at atin lang pong iba-blur. Mas pakinggan po natin yung kanilang conversation. Po ay magbibigay rin kasagutan patungkol sa sign of the cross. Ay, nanong sabihin mo kay Juby? Si Juby naman akong dito ko wala ko kaampo. Taong sabihin mo na di. Ay, yung anak, bakit man ang anak bang no? Si Bodi kaya na bot. Tingin na ako mama. Balay na, papa, hindi na. Nanay daw. Tingin na. Sa katuloy ko, sa katuloy ko, nagbibig ka mag-inana. Tungit alliance ka, Pag-aantanda po ng krus ay tanda mula sa Panginoong Hesus. Ang pagsasign of the cross, no? Dahil sa pamamagitan ng krus, siniligtas ng Panginoon ang sanlibutan. Kaya si San Pablo ay pinagmamalaki ang krus ni Jesus. Mababasa po natin yan, no? Sa Galatians chapter 6 verse 14. Naway di ako magmalaki sa anumang bagay maliban sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. Kita mo na? Masigit na pinagmamalaki ni San Pablo ang krus kaysa anumang bagay. Kaya ang mga Katoliko, kahit saan tayo magpunta, kahit nasa jeep, busman, tayo lagi ay nagsa-sign of the cross. At hindi rin po mawawalan rin sa iba na nadadala rin sila dahil yan po ang tawag ng Holy Spirit, kumbaga, no? So, dahil sa pinagmamalaki natin ang krus ni Kristo, gaya ng pagmamalaki ni San Pablo sa krus ng ating Panginoon, hindi dapat natin ito ikinahihiya. Katulad ng isang bata na nakita natin sa video, no? Sinabi ba ng Panginoon ang tandang ito, no? Sinabi ba ng Panginoon na tayo dapat magsa-sign of the cross, no? Ezekiel chapter 9 verse 4 to 6, at sinabi ng Panginoon sa kanya, pumaroon ka sa gitna ng bayan, sa gitna ng Jerusalem, at maglagay ka ng tanda sa mga noon ng mga taong nangabubuntong hininga at nagsidaing dahil sa lahat ng kasuklam-suklam na nagawa sa gitna na iyon. Lipulin ninyong lubos ang matanda, ang binata, at ang dalaga, at ang mga bata, at ang mga babae. Ngunit huwag lumapit sa sinumang lalaki na may tanda, at inyong pasimulan sa aking santuaryo. Nang magkagayoy, kanilang pinasinimulan sa mga matandang lalaki na nanggasa harap ng bahay. Sa wikang Hebreo, ang word na tanda, no, or sign sa English, na ginagamit diyan sa talata ay ang letrang tau o tav. Ay makikita ninyo diyan sa larawan ng aking post, no? Sa aking post na ang early tau ay hugis, krus. Yan. Kaya kitang-kita diyan sa Ezekiel chapter 9 verse 4 at 6, no? Na ginagamit ng Diyos ang tanda ng krus or tau bilang isang marka sa mga maliligtas sa paglilipol noong lumang tipan or noong Old Testament pa, no? Hanggang sa bagong tipan or hanggang sa New Testament na kung saan sa pagdating ng Panginoon sa mundo sa katawan ng isang tao, niligtas niya ang sanlibutan sa pamamagitan pa din ng isang krus. Kaya ang krus ng ating Panginoong Hesus ay tanda ng kaligtasan. Kaya mag-iingat po kayo sa mga taong galit sa sign of the cross, no? Ano bang sinasabi ng Biblia sa Philippians chapter 3 verse 18 to 20? Sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinabi sa inyo, at ngayoy sinabi ko sa inyo na may pagyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo, na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan. Kaya ang mga taong ayaw sa tatak ng krus ni Jesus at walang tatak ng krus ay kapahamakan ang kahihinatnan, no? Paano natin ito mapapatunayan? So mababasa po natin ito sa Pahayag chapter 9 verse 4. At sinabi sa kanila na huwag ipahamak ang damo sa lupa, ni ang anumang bagay na sariwa, ni ang anumang punong kahoy, kundi ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Kaya ang mga Katoliko nagpapakita ng tatak mula sa Diyos
dahil ito ay tanda ng kaligtasan. So ito po ang ating maibabahagi patungkol sa Sign of the Cross mula sa CFD Turil Diocese of Davao. Ito po si Princess Narido. Prud Giuit Iglesia.